Sa wakas mukhang nakumbinsi na itong 6'7" forward guard na si Taylor Statham na sumali dito sa PBA. Alam niyo na itong si Statham, matagal na yung napapabalita na sasali sa draft pero for one reason or another hindi natutuloy. At ngayon mukhang kumbinsido na siya ng Magnolia na sumali dito sa draft at siya ang kukunin nito. Hindi naman masyadong mataas ang posisyon ng Magnolia dito sa darating na draft natin. Pero malaki tsansa na makuha nila itong si Statham. Dahil kung totoo yung lumalabas ng mga balita ngayon, maraming mga big men na sasali sa draft, kabilang na si Justin Baltasar, si Michael Phillips, si Kai Balungay, si Will Gosum, and of course yung mga guards katulad nila Evan Nel, si Jerome Lastimosa, at yung iba pang mga players mula sa B-League, baka sumali na rin dito sa PBA draft. So bababa ang posisyon nitong si Statham. Okay lang yan para dito sa Magnolia dahil ito si Statham sa height niya na 6'7", pwede itong maging point guard, shooting guard, small forward. Actually, sa height niya yan, kahit power forward, pwede nitong laruin o sentro. Kaya sa tingin ko, ito yung talagang player na kukunin itong Magnolia Chicken Templados. Kapag nakuha nila si Taylor Statham, magkakaroon sila ng, of course, unang-una, mas batang player. Pangalawa, versatile ito. Kung ano ang nagagawa ng mga ibang athletic players katulad nila Jamie Malonzo, magagawa nitong si Statham. Kaya sa tingin ko magiging maganda ito para kay Coach Chito Victolero na nakakaramdam na rin ng pressure na manalo dito sa Magnolia. At ang importante dito, basta malalim yung darating na draft, siguradong aabot pa ang Magnolia dito kay Taylor Statham at hindi magiging issue yung pagkuha nito. Anyway, pwede naman mag-trade ang Magnolia para sa mas mataas na pick. Kung gusto nila na mapunta sa number 4 o number 5, i-trade nila si Gio Halalon. Kaya ito, isang posibilidad na magagawa ng Magnolia para sila naman ay lumakas dito sa darating na season. Dahil baka ito na talaga ang last chance ni Chito Victorero at si Taylor Statham. Makakatulong yan sigurado sa Magnolia. Disappointed itong si Coach Tim Cone dito sa nangyari sa Barangay Ginebra kagabi kung saan hindi nila na-close out ang Meralco. At dahil dito magkakaroon ng Game 7. Hindi masyadong nagsalita si Coach Tim Cone. Sinabi lang niya na talagang ganyan na nangyari at maganda raw na may Game 7 dahil yan ang talagang gusto ng mga fans. Pero obvious na disappointed si Coach Tim Cone dahil maganda sana kung natapos na ng Barangay Ginebra para makapagpahinga sila dahil kung makakarap nila San Miguel, syempre gusto niyan ay well-rested yung mga players. Ang una nakita natin naging problema dyan, ito si Christian Stan Hardinger. 6 yung turnovers niya doon sa game. Naka 19 points nga siya pero ang dami niya naging problema sa turnovers. Pangalawa, hindi naging consistent yung scoring ng ibang players ng Ginebra. Pangatlo, hindi nila napigilan ito si Alain Maliksino second half. Ang nagmaganda depensa ng Ginebra nung first half dito kay Alain. At yan ang dahilan kung bakit medyo kontrolado nila yung momentum. Pero oras nung naka-score na to si Alain Maliksi, diyan nakita ng Ginebra yung magiging problema. At isa pa, hindi rin nila napigilan itong si Bong Quinto. Si Bong Quinto kasi kapag nandiyan sa loob, nagkakaroon ng mismatch dahil ang tangkad nito bilang isang shooting guard. Kaya niya postihan yung ibang gwardiya ng mga opposing teams. At isa pa, ang ganda rin ng nilaro ni Chris Newsome. Medyo swerte pa nga Ginebra na foul trouble agad dito si Raymond Almasan. Ngayon, pagdating ng Game 7, sabi nga nila halos pareho na yan. Pero lamang pa rin ang Ginebra pagdating dito sa home court advantage dahil magiging out of town yung laro. Kaya sa tingin ko magiging okay pa rin ang Ginebra at sila pa rin ang Llamado. Pero itong Magnolia Chicken, itong Meralco rather, ay gagawa pa rin ng paraan para makagawa at makaabante sa finals. Nakita rin natin na si Nenad Vucinic ang nagko-call ng final plays nitong Meralco Paul, so hindi na nakakagulat yan dahil parang ganyan ang sitwasyon ngayon na ito si Vucinic talaga ang coach ng Meralco.